Of course, mahirap maging completely pogo-free agad. Kasi at least 9 years na sila o 8 years sila nandito mula ng panahon ni Duterte. Pero mahirap man, we can put and we should put an end to them. Diba? Inanunsyo yung ban sa kanila, SONA pa, Hulyo pa, more than half a year ago. Nailabas na namin yung committee report ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality last month or early this month. Nakahain na yung aming anti-pogo bill. Naglabas ng EO ang Malacanang para bigyan pa ng ngipin yung inanunsyong pogo ban at tuloy-tuloy yung mga law enforcement operations. Pero obviously kulang na kulang pa rin. Yung mga pogo bosses na yan, malamang marami sa kanila andito pa rin. Hindi pa lumalabas kasi ino-oversee pa nila yung pag-morph ng kanilang pogo operation sa mas maliliit, guerrilla-like operations. May mga bago pa silang modus, no? Mga travel ads. Kunong travel ads sa simula. Pero sa mag-signify ng interest, volunteer, parang sign in nila at ire-recruit nila sa mga scam operations na pala. At meron na silang mga nabiktima. No? May 12 mga Filipino naghihintay pang ma-rescue sa Myanmar. Yung at least isa sa kanila ni-rape ng Chinese boss nila. So yung gender dimension nito, kitang-kita pa rin natin, nagpapatuloy ng matindi. And so the accountability again of public officials, ang linaw, pinoint out namin yan sa committee report na kaya't pagkatapos ng appropriate investigation ng mga relevant agencies, kasuhan din sila. Kasama si Mayor Criseldo Calugay ng Suwal. Dahil nabunyag ng mga hearings namin na yung staff niya ang mismong nagpapirma doon o nagpanotaryo doon sa affidavit ni Guo Huaping kahit wala na pala noon sa Pilipinas si Guo Huaping. Hindi po mamamayagpag yung mga pogo na yan kung walang ganyang mga public officials na nagpoprotekta sa kanila. And I'm very happy that we are reaping the fruits of our years-long investigation against pogos, pati dun sa pag-delist ng Pilipinas, no, sa FATF. Financial.